got some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down, bring it down. Oh, that's the problem. And now, we'll talk about the story of My Heart Underwater by Laurel Flores Pantoso. So, who's Laurel Flores? Si Laurel Flores Pantoso ay isang Filipino-American. Siya din siyang author, essayist, at educator. Siya din ay lumaki sa United States. Siya pinanganak, siya lumaki. At ang nanay niya ay isang Pilipino. Tapos siya ay nag-graduate sa isang private school ng Catholic na private school siya. Siya ay nakatira sa Pilipinas, sa Teachers Village. At ngayon, yung asawa niya, na babae, sila ngayon din ay nakatira sa Pilipinas. At nitirahan din sila sa United States. And your notable works include First Impulse noong 2017. Dito, saan dito yung notification book that investigate the mysterious death of film critics Alexis and Mika in the Philippines, blending the true crime with personal narrative and cultural. And My Heart Underwater noong 2020. According sa statement, a coming of age novel for young adult, Filipino-American, teenager grappling with rape, family secret, and sexuality. And also, she has thought of creative writing, university and an advocacy for diverse storytelling. And now, we'll talk about one of the famous books, which is My Heart Underwater. Laurel Flores Pantoso's My Heart Underwater was shaped by her personal experiences and the complex themes of identity, family, and belonging. Oh my God! The book Stop it. Get some help. is influenced by Pantoso's own experience as a Filipino-American author, navigating cultural identity and family dynamics. While the story is fictional, reflects her feelings of being caught between two cultures. So, si Laurel Flores is a Filipino-American author. Nice. So, as he said, di ba, earlier na, talagang nakatira siya una sa Amerika and then nag-transfer lang siya dito sa Pilipinas kasi as per her parents. Dahil nga, nagkaroon siya ng issue doon sa pinag-aaralan ng Catholic school noon. So, parang, dahil na napatira siya dito sa Pilipinas, so may na-adapt na din siya ng culture. And also, culture doon sa Amerika. Di ba sa Amerika kasi, nowadays, meron na doon marriage na favor na ang gender, same gender na nagpapakasal. Well, dito, if ever gusto mo magpakasal, like sa simbahan, yun talaga appropriate. Kasi nga, ayon sa Bible, hindi naman talaga pwede magsama ang same gender, even female or male. So, parang confused siya or naiipit siya sa dalawang culture na kinalakihan niya. Which is, yun nga, yung Filipino and America. Who is the author or literary work you are focusing on? Si Laurel Flores Pantoso is a Filipino-American, yung nasabi ko kanina, author, essayist, and educator. Mga kapuso, uuwi na po ako. She was born and raised in the United States, but has deep ties to the Philippines to her Filipino mother. Kaya ng team din ang kanyang pagsusulat, Ang team niya ay Pantoso often writes about themes related to identity, culture, diaspora, family, grief, and LGBT experiences. Dito, her work examines both personal and collective histories, particularly focusing on Filipino-American experiences. Tapos sa teaching advocacy niya, she is also an educator. Okay. Novel, gano'n. She advocates for more diverse voices in literature. Tsaka dito, particularly those of marginalized communities. Sa marginalized communities. Para sa sino ba sino, okay? Sa ginawa niya pala, yung literary work na ginawa niya. Pag-usapan natin yung debut novel niya, yung My Heart Underwater. Isang uri ito ng isang young adult novel na kwento ay tungkol sa isang Filipino-American na babae
na A few moments later. A few inches later. 2 hours later. 1 eternity later. hindi siya sa grief. Family secrets ay unidentified struggles. At may time ito na self-discovery and love. At yung debut naman niya ay bago ito magawa 10 years bago ito mag-publish yung kanyang debut novel. 2009, sinuha niya My Heart and the Battle. Publish siya 2019. Ano ang sa inyo? Natamimi kayo. So parang ang pinaka, diba, nagawa siya, pinaka ginawa is 2019. 2009. 2009 ang start. Tapos 2019 is natapos. Tapos nag-release siya 2020. Napagsasusulating nga question sa dito. What makes this author or literary work significant in the modern era of Filipino literature? What makes this author or literary significant in the modern era of Filipino literature? My Heart Underwater, in-expose niya yung how certain surrounding yung involved sa family crisis and resentment and forgiveness. Nakasaad din yung yung book na to is expose how the love, the family, and tradition can conflict with personality. And also, when it comes to understanding the family and their relationship and ultimately and yourself, kumbaga, tumitimbang siya dun sa family and religion na meron sila and relationship na tumitimbang siya sa family and relationship na pumapagina siya. So kung parang bumagay siya, kung pag sa pamilya niya, parang binabago niya sa sarili niya para maging bagay silang ano. Dahil sa religion kasi gusto niya. Kaya nasabi parang like, nailibit siya sa two cultural. Kasi parang pinapakasamahan nito. Tapos Saka kumbaga parang sa family niya nakasakal siya and pag nasa relationship siya, nandun yung freedom. I have a question about this. Why did you choose this specific author or work for your time travel scenario? well, I chose this author or character or even the story because Lauren Flores Pantuso inspired a lot of people. Based on her literary works, she inspired many readers to become more vocal nor speak with their minds. She focuses on how people should act or stay true with their cultural. And also, this is a great story for all because it talks about finding your place and being comfortable with who you are in the world. Like, kumbaga, hinahanap mo dito kasi sa story kasi na to, palang sa title na My Heart Underwater. Parang sa nung parang nagsising ka na eh, dahil sa mga culture na meron tayo eh, sa mga beliefs, dun sa mga pwede at hindi mo dapat gawin, gano'n. Parang, di ba, like tayo, nasa generation na to, kahit na sobrang luwag na eh, nasasakal pa din tayo sa mga ibang rules na sinusunod natin. While sa kanila naman, mas mahigpit pa during that time. So, kumbaga dito kasi sa story na to, parang dito, it talks about freedom. Kung saan mo mahahanap yung freedom mo and paano mo mahahanap yung freedom mo. And how do you think an author or their character would react to majority social cultural norms? Either the author or the character, I think both of them will fight for what is their right. Like, and will fight for their own right. As per
So, I think the modern issue we have here was the fairness for rights of the LGBT community, where there's a lot of people are still not considered about having another gender. They don't want to give a lot of consideration from this community. Syempre, nandyan, nangunguna ang mga tatay. No! God, please, no! 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 Hindi sila approve kapag may mga anak silang parte ng isang LGBT community. Lagi silang nahuhusgahan, lagi silang hindi pinagbibigyan ng chance to speak with their minds, to speak, to be vocal with their problems. Kasi ang ina-expect kasi ng lahat kapag nandiyan ka sa LGBT community, focus ka lang ng problem, hindi ka makakatulong, wala kang karapatan. Matindi pa nga pinag-aawayan is about the comfort rooms. Diba? Sa CR. Pag pumasok ang bakla sa CR ng babae, diba? Parang, big deal. Kasi, sabi ng iba, lalaki pa din yan, kahit mag-face babae. And, some of this, nasa party ng LGBT, is pinupush talaga nila maging, kung sino, parang pinupush nila maging sila, kung sino sila ngayon. Like, diba, meron tayong mga transgenders, mga nagpapa-inject, ganyan. So, parang, up until now, ang point dito is kahit anong gawin nila, kahit anong pagbabagong gawin nila, nandiyan pa din yung panghusga, judgment ng tao. And yung fairness na hinihiling nila is yet hindi pa din a-approve or hindi pa rin kino-consider ng iba. Okay, for the next question, for you, man. So, what would be the first thing you would ask your author or character if they were transported to the present day? Siguro kung mag-transport siya sa present na ko, ang una ko itatanong sa kanya, nakuha na ba yung freedom na hinahanap? O nagawa na ba yung mga gusto na gawin? In between the traditional and relationship about sa having secret na nakuha na ba yung freedom niya na gawin na Gusto mo bang kausapin? sa LGBT member, syempre may mga limitasyon yung gano'n kasi syempre once na umalaw ka or once na may gawin ka, hindi mo wala yung noise kasi Especially strict talaga yung yun. Dami tanong na pwede natin tanong sa kanya. Bakit nga ito nagawa ko? May heart of the water. Siyempre diba, ang dami nagbubukan sa atin. And next question natin tungkol sa'yo naman to. Sa'yo ko itatanong. If the author or character had a chance to write about modern day Philippines, how do you think their work will change? Tingin ko, masabago yung yung gawa nila kasi ngayon, open na yung same-sex marriage, diba? Open na siya, hindi siya pinakalihan yun. Hindi ko dati na yung, LGBT ka, hindi mo pwede ipakita na LGBT ka kasi gasgasgahan ka, mga magulang mo, aning ka. Tsaka alam ko dati pag LGBT ka, sa mga sinaunang panahon, yung Spanish era ha, di ba may torture na nagaganap para maging straight sila? Marami natin sa kanila sa ano. Kaya yun nga, hindi ba talaga ngayon kung ngayon bukas na dyan sa Okay. For the next question, would the author's perspective on the Philippines be the same in 2024? How will their writing reflect or critique the changes in society over time? Tingin ko kung yung perspective ng Pilipinas kasi sa Pilipinas ngayon, medyo hindi ako kilala na yung LGBT ngayon. May pride month na nga sila ang LGBT ngayon. May sorry na nga silang flag eh. Sana naman, kaya nag-iba siguro, mag-iba na yung tingin niya kasi dati nga. Ngayon nga, sinabi natin kanina na may punishment talaga pag LGBT ka sa Spanish era na. Mag-iba talaga yung tingin ng mga magsusulat kung sa kapakunan sa LGBT o sa love. How would their writing reflect or critique the changes in society over time? Wait a minute. Who are you? Yun nga, yung mga writing nila diba ngayon, dati siguro hindi tayo napapansin. 2009, kaya matagal siguro, kaya matagal din siya nagawa. Kasi baka nag-judge mo sa sinulat kung maaga. Pero yung 2019, maganda na 2019 kasi medyo na yung LGBT na umubuksan na sa Pilipinas. Nakakilala na siya. Pagka parang natakot ko siya i-publish yun. Hindi lang sa akin. I-judge yun. Kaya siguro pinatagal din yung yun naman, pwede nakikitahan yung mga ngayon, mga tao na pag nabasa nila yun, may perspective nila sa ano ba yung LGBT, yung pinagalaban nila, kahit kasi nagawa nila, nalaman nila sa mga sinusulat, sa mga sinulat nila. Kaya para sa akin, last two questions, para sa inyo, kasi
sa last question natin. Ganito, what message from the author or the characters do you think would have the greatest impact on today's world? Siguro yung childhood versus parang dun sa story na yan, parang gusto iparanas sa mga bata ngayon kung ano yung mga naranasan ng mga natin. So ngayon kasi sobrang naging modern na tayo. Nakakalimutan na ng mga bata yung mga tradisyon, nakalimutan na nila yung mga paaral na yung mga tao natin. Tapos yung tapos sa family secret, siyempre lahat naman ng tao, pamilya may tinatago na sekreto. So parang kung sa story, yung secret na gusto namin ilabas, siyempre parang hindi ako magbabasa. So parang pagkaroon ng aral, bukod sa kung anong yung sistema ng pamilya nila, sa gusto lang gawin sa mga ngayon. Parang yung nag-impact talaga dun sa yung binasa ng story. Ayun para sa atin. Last question. Last question. Sabi nga dito, how can we apply lessons from this author's work to the challenges we face today? Ayun nga, sabi nga dito sa is, it explores themes of identity, belonging, resilience, and the complexity of love. These lessons are highly relevant to the challenges we face today. Kasi, ano lang yan gawin natin maiksi. Kumbaga, kapag pwede ka ng LGBT, ang challenges doon, makahanap ka ng sinong tatanggap sa'yo. Yun talaga yun. Kasi most of the LGBT, part of the LGBT community is talagang ginagamit lang. Yun na, wala na parang kahanap. Like, gala, diba? If they had a partner. Diba, hindi naman, wala naman siguro sa inyo hindi nakanalig na tomboy o baklangan o ano man, diba? Madalas pineperahan. So, it's just, pag party ka nun, parang doon mo hahanapin, or yun yung magiging challenge, sino ba tatanggap sa akin? Sino ba yung totoo sa akin? Sino ba yung mag-i-stay even on sa downs or ups ako? Ganun. Kaya meron iba na nagawa lahat, bibigay lahat, parang meron na bumagdag sa akin. Oo. Which is, ang ending, magiging sila. Nakakapos. Kaya parang, it's so hard or difficult na maging parte niya, especially if, if ang balak mo is magkaroon ng family in the future or makapag-settle, but at the end is, naluloko ka. But hindi ko naman nila lahat ng LGBT is talagang nagiging sawi. Meron din namang, diba, meron na tayo nakapanood sa mga TV na tomboy, bakla, nagkakaanuhan. Oo, nagkakamabutihan, nagkakaroon ng pamilya. Which is, mismo sila din, na parte ng LGBT, sila din, yung nagkakaintindihan, nagkakabuti. Totoo. And I believe na kahit parte ka ng LGBT, makakahanap ka pa rin ng love. It's not yet your time to find it. Kung baga mo, yung iba, sobrang iniking nila yung maging legal sila sa kayo ng tao. Eh, punta talaga sila, effort talaga sila magpunta ng ibang bansa para magpakasal. And also, pansin nyo, yung mga parte ng LGBT community, sila pa yung madalas mas successful. Okay? So, parang yun yung magiging magandang lesson sa atin na it's not all about the money, but it's how you challenge yourself and also the people around you. That's it. So, I hope you enjoyed what we discussed for today. And hopefully, magkaroon din kayo ng time na basahin din kung ano yung tinalakay namin ngayon. So, dito sa story na namin, napulot namin ang aral ko na kung napulot ko yung magpakatotoo ka sa sarili. Kahit na sabihin sa ibang tao, basta masaya ka at magawa mo yung gusto mo maging successful. Yun nga sa kwento na sa My Heart Underwater, natutunan natin kung paano pinaglaban ni Cory yung kanyang nararamdaman, kung paano din niya natutunan ang culture sa Pilipinas. Kaya maganda na nakabasa tayo ng ganito kasi tayo namumulat kung ano ba talaga meron sa atin, sa bawat nararamdaman ng bawat tao sa sarili nila. Thank you for watching. So, who's Loren? Yun nga. The story of My Heart Underwater by Loren Flores Fantuso. So, who's Loren Flores? Ayun na nga, si Dorel. Yun nga, sa aral na natin na kapag tayo maging totoo sa sarili natin, tulad nga sa kwento ni Cory, na doon, crush niya, may crush siya doon. Hindi niya sa kwento, dadagdag ko eh, nakatawa ka naman. Bakit ko siya?
lang sila. Yun na! Saan ba ako? Oo. Yun nga, sa araw natutunan natin na paglaban mo yung ano, sa sarili mo kung anong gusto mo. Hindi man sa... Oo, bigla.